So, meron silang common area. Merong swimming pool, merong basketball court. Oh, diba? Ang ganda, no? So, hindi lang siya basta pabahay-kabay, meron din siyang common area para libangan ng mga tao. Pwedeng yung pasaran to. Kung merong 4Ps, meron namang 4PH. Ito po ang pambansang pabahay para sa Pilipino at malaki na yung overall construction progress dito sa San Mateo, Rizal. So meron natin mahigit more than 10 buildings, 4,000 units at ang bawat unit dyan ay merong 27 square meters. So ito ay patuloy na pagpapagawa ng mga housing project para sa mga mahihirap na walang sariling tahanan. So ito ay malapit dito sa kabundukan na makikita nyo yung bundok kabay na nakakalbo na merong ginagawang activities dyan. So dito sa Rizal Province, marami talaga mga magagandang spot na pwedeng gawa ng mga pabahay. Dahil ito siya, wala pang mga high-rise building, puro mga kabahayan lang. So parang nasa probinsya ka lang pero malapit sa Metro Manila. So ito na yung pambansang pabahay para sa Pilipino. Yun, no? So may kita isang taon na to sila nagsimula. Yan ba? Nakita natin na. Yun, ito na. Ay kabay na magbenepisyo nito, may kita 4,000 na pamilya. So meron itong 24 to 27 na square meter bawat unit. Ito ay malaking benepisyo lalo na sa mga pamilya dito bibigyan nitong unit. Ito meron silang common area. Merong swimming pool, merong basketball court, park. Ang maganda nito is maranasan ibang tao, no, yung parang subdivision feels dito. Ay 4 piece. Ito naman ay merong 4PH. So ang ibig sabihin ng 4PH, pambansang pabahay para sa Pilipino. Putol, di ba? Oo. Ito yung karugtong sir dito. Oo. Hindi, nakita na So ito yung finished product, sir. Pero ba, nandun nga sa kabila pa nasa loob. Putol. Nung groundbreaking, sir, sino pumunta dito? Yan, yung mga nakaka-picture na yan. Kapuntahan dito yan. So ito na kabay na. Ito yung finished product. Actually meron pang karugtungin dyan, natanggal lang. Pakita natin yung loob. Ganyan yung magiging itsura nya. So sa bawat building na yan, merong mga kalsada. O yan na yung basketball court. Tapos dito, ito siguro yung swimming pool. So, meron to magkakaroon ng malawak na walkway yan. O diba, ang ganda, no? So hindi lang siya basta pabahay-kabay, meron din siyang common area para libangan ng mga tao. Tatlong building na yung natapos. Tapos may ginagawa pa, kumbaga parang finished product na lang yung gagawin nito. Tapos ito magkakaroon pa ng kalsada at higit sa lahat yung common area na libangan para sa mga taga dito din. So itong area na to ay sa San Mateo, Rizal. Pero papakita ko sa inyo yung paligid nito. Maraming mga kabundukan dito. At na-cover na rin natin na yung ibang bundok dito ay nakakalbo. Dahil na rin sa mga quarry activities na ginagawa. Yan. So dito siya, hindi siya binabaha, no? So yung pangamba lang ng mga ilang resident dito ay baka magkaroon ng landslide, no? Lalo na dyan sa mga malapit na area ng bundok na natapyas, yan, no? May mga nakatira pa dyan mismo. So ito yung pagbibigay ng disenteng tirahan para sa mga Pilipino. Ang paninirahan nila dito ay isang komunidad na payapa at ligtas. Hopefully yung mabibigyan nito yung mga nangangailangan talaga o yung mga nakatira sa danger zone. No? So ang kwan daw parang priority ata mabibigyan yung mga taga San Mateo, Rizal. So ano na masabi niyo dito sa mga kabundukan, no, na nakakalbo? Grabe, yung laki na pala na tapyas. Alam niyo itong Sierra Madre Mountain, ito yung magiging panangga kapag mayroong malakas na bagyo.
malaki din ang tulong niyan. May di nakatira dito, ma'am? Oh, hindi, ito lang po. Walo kami na. Wala lang dito? So parang ko lang pala dito, ma'am, kalsada na. Yan. Siguro ito kabayan, kung ma-clear to siya, pwede pagawa ng road widening kasi. Pero hindi talaga yung lubog talaga dito. Kasi nasa itaas ng bundok na to eh. Okay. Hindi kasi napansin ko lang kanina, ma'am, yung papunta na ako doon, ay nakita ko dito. So merong mga ilang pamilya kabayan na nakatira mismo dito malapit sa kanyang kalsada. No, kaya yata mga 8 na pamilya daw nabanggit. Pabibigyan pa sila ng units. Kasi may nabanggit yata na yung mga taga San Mateo Rizal, yung priority, mabibigyan ng mga pabahay. Kasi malapit sila dito. So kung dito, pag nagkaroon ng ulan, itong kalsada na to, basa din pala. Medyo umaapaw yung tubig ng pakaunti. So itong C6 Road kabayan, simula doon sa Pure Gold papunta Rodriguez Rizal. Hindi pa kasi sementado yung ibang kalsada dito. Ginagawa pa lang. Pero marami ng portion dito ang ginagawa ng kalsada. Okay, so ito na, construction of bypass and diversion road. JCT Batasan San Mateo. So Rodriguez Bypass Link Road Phase 3, Barangay Malanday, Dulong Bayan 2. Malaki na rin yung progress kasi dati dumada. Ang hirap talaga, lalo na pag may kasabayan pang truck. So ayun, nagawa, no? Sementado na. So ito yung unang nagawa ng kalsada. Malaki na yung progress, oh. Maraming mga trucks dumadaan dito. Yung mga ibang truck dyan, yung mga garbage collector, kasi maraming dito. Dito binabagsak yung ibang basura. Teo Rizal, meron din sa Rodriguez Rizal. Ito guys, punta tayo ng Timberland Heights. Kabay, maraming mga nagbabay. Makikita mo yung overlooking view ng mga bundok. So isa sa mga pinapasyalan itong Timberland Heights. Dito may enjoy nyo yung mountain suburban lifestyle. So 15 minutes away lang siya from Batasan, Pambansa in Quezon City papunta dito. Di ba yung C6 Road nagawa na siya, di ba? Pinaganda na. Kaya mas mabilis na lang yung papunta dito. So ang Timberland Heights, ito ay mag-provide ng complete amenities of a township with a peaceful highlight environment. So maganda rin dito kung mahilig kayo mag-bike, no? Lalo na sa mga uphill, talagang mapapa-challenge ka dito. Mataas din pala dito, oh. Wow. So may mga akuan pala ito, leisure and amenities. Celestia. Okay. Okay, ito na yung Amiya, oh. Yan. Alright. Amiya Raya. Ayun. Yan yung sa Quezon City.